Praise God. Isang magandang gabi po sa ating po lahat. At purihin ang Panginoon. Ito po ang ating Tuesday JCLG Online Bible Study. At ito po ang likod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At ngayong gabi ating po topic ay about dead works. What are dead works? Ito siya sabi sa Bible. So, let's prepare ourselves. Lord, maraming po salamat. We enter into your presence in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Huhukayin po namin ang salita tulad sa isang mahalagang treasure na amin pong pinasasabikan, amin pong kinauuhawan. Walang iba kundi ang kapahayagan nagmumula sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa banal na Espiritu na siya pong tagapagturo namin sa gabi ito. And thank you for using my mouth, my tongue to speak your words, Lord. Tanging salita mo ang lalabas, Panginoon. Maraming salamat and heal those who are sick right now. In the name of Jesus, we declare that by the stripes, by the wounds of Jesus, we are all healed. In Jesus' name, Lord, salamat po sa leading, guidance, teaching ng Holy Spirit. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Ang ating pong paksa sa gabing ito, last week tinalakay natin yung isa sa mga foundational teaching ng mga apostles. Doon sa Hebrews chapter 6, basahin po natin. Last week, ang tinalakay po natin ay laying on of hands. Verse 1. Basahin po natin. Verse 1 ng Hebrews chapter 6. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washing and laying on of hands, and about the resurrection of the dead and eternal judgment. Sa New American Standard Bible. Sa NLT, sabi dito, therefore leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. So ito pong mga doctrine na ito, ito yung kung tawagin foundational teaching or doctrine ng mga apostles noong unang panahon. Sa Bible School, isa ito sa inopen na minor subject. Na-curious ako, sabi ko, ano kaya yung apostles doctrine? Akala ko, saksakan ng lalim, apostles doctrine. Yung pala, foundational teaching ng mga apostles sa church nung araw, nung panahon ng original apostles. Ito yung kaagad itinuturo nila. At sabi dito sa verse 1, huwag na manatili sa mga basic. Kailangan umaabante tayo sa salita ng Diyos. Hindi forever ay mababaw, hindi forever ay puro elementary teaching, hindi forever ay puro milk o gatas, kundi kailangan tayo ay ngunguya naman ng mga karne o meat. So, ito yung sinasabi dito. Sa kanila nung time na yun, talagang basic lang ito. Pero magtataka kayo, kahit basic ito, foundational teaching ng mga apostles, meron dito na bihira lang ituro Wala na halos nagtuturo. Yung repentance from dead works. Tsaka yung laying on of hands. Bihirang-bihira nagtuturo niya. Yung laying on of hands,
nangangaral, nagtuturo niyan, mga Pentecostal, kagaya natin, charismatic, Pentecostal, full gospel, no? At pinapractice talaga natin yan. Tinalakay natin yan nung last week, nung Friday. At kung hindi kayo naka-attend, pwede nyo balikan yung last week. At maganda po pag-arali yung pens. Merong purpose and power ang pagpapatong ng kamay. No? Hindi basta-basta yan. At tinuro ko rin kung kanino kayo dapat magpapatong ng kamay. No? Hindi rin basta-basta makakita kayo ng mga ngaral, magpapalayans kayo. Ako, mamaya may dalang ibang espiritu yon. Akala natin totoo, born again, pala ay kulto. No? Marami nagkalat na ganyan, mga false prophet, wolves in sheep clothing, tawagin niya. So, isa yung lane pants, bihira ang nagtuturo na niyan. Tinalakay natin last week. No? At napahaba nga tayo ng last week At ngayong gabi, ang pag-aaral natin, yung bihirang-bihira ding ituro. Yung repentance from dead works. Kailangan daw ay ang mga mananampalataya ay aware at mapagsisihan yung mga dead works. Now, what are these dead works? Ano itong mga patay na mga gawa na tinutukoy sa Bible? Ang mga disciples ng araw, ng panahon ng original 12 apostles, alam na alam nila kung ano yung mga dead works ng araw kasi pinipreach ng mga apostles yan. Pero ngayon, tanungin mo ang mga Christian, mananampalataya, ano pagkaunawa mo sa dead works? Hindi alam. Okay. So, yan po ang tatalakay natin. Ituloy natin yung basa sa, nabasa na pala natin. Hanggang verse 2 nga lang pala. So, yan po yung talata natin. Diyan na tayo iikot sa tinatawag na repentance from dead works. No? Now, ano itong dead works? Ito ang ating pong pag-aaralan. Sa Bible, meron pong tatlong klaseng works na tinatawag. No? Tinuturo yan sa Bible. Number 1, good works. Mabubuting gawa. Good works or works that pleases God. Yan yung isa. Yan ang maganda, good works. Kaso hindi lang good works ang nagagawa natin at minsan hindi tayo aware. Akala natin good works pa yung nagagawa natin. Hindi na pala, dead works na pala. Ating titingnan ang pagkakaiba. No? Now, after good works, meron din tinuturo sa Bible na sinasabing evil works. No, evil works. Lilinawin natin yan. And then, itong dead works. So, good works, evil works, dead works. Linawin pa natin. Ang good works, sabi ko nga, ay works that pleases God. No? Yan ang good works. Ang good works ay yung ginagawa mo ang sinabi ng salita ng Diyos. Yung utos ng Panginoon sa Bible ay isinakatutuparan mo sa iyong buhay. Nauutal ako. Ibahin natin ang word. Ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Good works yun. Nabubuhay ka, pinapractice mo ang utos o ang salita ng Panginoon. Good works yun. No? Yung ikaw ay sumunod sa Panginoon sa kanyang ipinagagawa sa iyo, kung ano ang assignment mo, kung ano ang calling na binigay sa iyo ng Panginoon, your anointing will always follow your calling. Kaya huwag kang mag-iiba ng calling. No? Pag nag-iba ka ng calling, halimbawa, ikaw ay pastor, no? Lehitim pastor, yun ang calling mo sa Panginoon. Doon kayo nilagay ng Panginoon, yun ang assignment mo. Nangyari, naiinggit ka doon sa ibang na evangelist na nagiging famous itong mga ito, At saka nakakalabas, sa labas nangangaral. Parang gusto ko rin yun. Kaso hindi naman yun ang assignment mo. Lahat po tayo pwede mag-share ng gospel sa labas, pero hindi lahat na nagsishare ay
may calling ng pagiging evangelist. Iba naman yung pagiging evangelist as calling. Ano? So, ginawa mo, ikaw ay pagkatawag sa'yo ng Panginoon ay pastor, ginawa mo, nag-shift ka ng another calling o another ministry. Yung ministry hindi naman tinawag sa'yo ng Panginoon, naging evangelist ka. Listen, hindi ka babakapan ng anointing ng Diyos. Kasi hindi naman yun ang ministry assignment ay binigay siya ng Panginoon. Babakapan ka lang ng anointing ng Diyos kung ang iyong ginagampanan ay ayon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At kung yung gagawin mo ay bahagi ng iyong calling. Kaya magiging powerful ang ministration mo, ang paglilingkod mo sa church, sa mga tao, magiging very effective and powerful ka kasi natubok mo yung calling na itinawag sa iyo ng Panginoon. Kaya merong anointing. Every time you do the works of God, may anointing kasi tama yung ginagawa mo, yun yung assignment mo sa Panginoon, yun ang ministry mo. Kaya mahirap mga kapatid na ikaw ay pumasok sa isang ministry na hindi mo naman ministry. No? At huwag kang may inggit sa iba na may ganitong ministry, may ganitong ministry, may ganoong ministry na lahat na kinainggitan mo, lahat na gusto mong gampanan, gusto mong maging jack of all trades and master of none. Hindi ganun ang ministry ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible, sa Church sa Corinthians, ni Apostle Pablo, isang katawan lang tayo ni Kristo, pero may different parts ang katawan. May kamay, may mata, may bibig, may ilong, may tenga, may tiyan, may paa. No? At yung bawat parts, bahagi ng katawan, ay kailangan ng bawat isa. Sabi nga, ay huwag sasabihin ng mata, ay bibig, umalis ka dyan, hindi kita kailangan. Hindi. Pag nawala ang bibig, di mamamatay ang mata. Bakit? Saan dadaan ng pagkain? Hindi lang pwede sabihin ng bibig na, oy, mata, umalis ka dyan. Tama na kami rito. Kung walang mata, baka mamaya puro bibig ka, mahulog ka sa bangin dahil hindi mo nakikita yung dinadaanan mo. So, lahat ng bahagi sa katawan ay mayroong function, may purpose, at kanya-kanya ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Basta, huwag niyong kalilimutan, our anointing follows our calling. No? Okay. At kung saan kayo nilagay na posisyon, saan kayo nilagay na location, kung saan ka inilagay ng Panginoon, huwag kang aalis doon kasi doon ka papagbubungahin ng Panginoon. No? Huwag kang aalis sa iyong post. Alam niyo yung mga sundalo, no? Halimbawa, inilagay ka sa post na yun, ikaw ay pang overnight, ano? Hanggang gabi ka, matutulog ka lang sa umaga. Huwag kang aalis, huwag kang matutulog sa iyong responsibility na ikaw ang gwardiya sa poste na yun. Nagdoon ka, huwag ka rin aalis doon. Ano? Ganyan yung mga matikas at mga tapat sa tungkulin ng mga sundalo. Okay. So, ganyan din sa ministry. We are soldiers of Christ. Alam niyo po ba ang sinaunang definition na nahukay ko pa sa buol ni Lola na definition ng Christians. Christians, from the Greek word Christos, Ianos. Yung Christos is Christ. Yung Ianos means soldiers or servants. Kaya pag pinagdugtong mo, soldiers of Christ or servants of Christ. Yan ang meaning ng Christianos or Christians. Kaya tayo maging mabuting servant, maging mabuting sundalo ng Panginoon. Okay. Ano ang good works? Linawin pa natin ang good works, no? Bago natin tingnan at babaran ang dead works. Ang good works po, ito yung mga works that pleases God, yung nakakalugod sa Panginoon. Binanggit ko na nga, pag sinusunod mo ang kautusan ng Panginoon, you're doing good works. Kung pinufulfill mo yung assignment mo sa Panginoon, doing the work of God, you're doing good works, natutuwa ang Panginoon. At kapag ang ginawa mo, yung pinagagawa ng Diyos, nandun po ang pogi points. Pogi points. Meaning, nandun ang reward ng Diyos sa langit.
No? Tayo, binibless tayo ng Diyos dito sa lupa, sa mundo. May blessing ang Panginoon. Pero yung reward na tinatawag, yung sa pinakapinali, pagdating natin, pag nag-rapture of the church, at tayo iniakit ng Diyos sa langit, doon magbibigayan ng reward. No? Papasok tayo sa panahon na yon na kung tawagin Bema Judgment Seat of Christ. Harap tayo sa Panginoon. Bema Judgment Seat of Christ meaning, ito yung hindi ka huhusgahan ng luklukan ni Kristo, kundi yung Bema Judgment Seat of Christ ay haharap tayong lahat sa Panginoon at ang Panginoon ay bibigyan tayo isa-isa, bibigyan tayo ng Diyos ng kaukulang reward, gantimpala. No? Yun ang bibigay, yung reward na yun. At mas maganda yung reward sa langit kaysa sa blessing sa lupa. Okay. Kasi ang blessing sa langit o yung reward sa langit, pang buong eternity na yan, hindi na mawawala. Sa lupa, minsan nawawala yung blessing pag hindi mo iningatan. Okay. So, yun ang mga good works, no? Yung sundan natin ang pamumuhay na pinamuhay ni Jesus, meron tayong Christ-like character and doing the works of Christ, pinagpapatuloy natin ang ginagawa ng Panginoong Hesus at alam natin, doon tayo ginagamit ng Panginoon sa ministry na yun, ginagampanan natin, those are good works, no? That pleases God. Nakakalugod sa Panginoon. Yun ang good works. Now, ano naman yung evil works? Ano yung evil works? Okay, tingnan natin yung evil works. Ang evil works, ito po yung nasa Galatians chapter 5. No? Tingnan natin, Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Ito yung mga evil works. Now, the deeds of the flesh are evident. So, ang evil works ay works of the flesh. Yung pita sa laman. Ngayon, ano yung works of the flesh na tinatawag na evil works? No? Ito yung works nito, ayaw ito ng Diyos na gawin natin. Pero si Satanas, ito yung gusto-gusto niya. At lagi tayong tinatempt na ito yung ating gawin. Yung sundin yung kanyang gusto. Ano yun? Yung mamuhay sa carnality. Yung gawin natin ang pita ng laman. Ano yung mga pita ng laman? For the deeds or the works of the flesh are evident. Ano yun? Sexual immorality, impurity, indecent behavior. No? Meaning yung mga pakikiapid, pangangalunya, adultery, fornication, mga kalaswaan, malaswang pamumuhay, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Listen, ang idolatry, hindi lang yung pagsamba sa rebulto o sa graven images na ginawa ng tao. Anything, anumang bagay sa mundong ito, pag pinahalagahan mo ng higit sa Panginoon, pag inuna mo ng higit sa Panginoon, pag tinresure mo at pinag-ukulan mo ng time ng higit sa Panginoon, anumang bagay na nasa mundong ito can become our idols. Magiging idol mo yan. Pag yan ang pinaprioritize mo at bilangin mo ang oras mo, kung ilang oras ang ginugugol mo sa idol na yan at ilang oras ang ginugugol mo sa Panginoon, sa presence ng Diyos, sa kanyang salita, sa prayer, at sa paggawa ng pinagagawa ng Diyos. Ilang oras ang ginugugol natin. No? Hindi po masama na mag-enjoy tayo sa buhay nito, maglibang-libang, no? Hindi masama na manood ng Netflix. Pero, pagka yung buong time natin na-consume o kinain na ng mga bagay na ginagawa natin na hindi naman related sa ating pagsamba sa Panginoon, kundi parang libangan lang natin, pero parang kinain na yung buong araw natin. Hindi na tayo nakapanalangin, hindi na tayo nakapagbasa ng Bible, at umabsent ka na sa pagtitipon.
Ibig sabihin, yung bagay na yon na ginagawa mo, nagiging Diyos-Diyosan mo na yon. Kapag hindi ka uma-attend ng church, pero nakaka-attend ka naman ng mga birthday parties, nakaka-attend ka naman ng mga reunion, nakaka-attend ka naman ng mga get-together ng mga dabarkads. No? Naku, ang Diyos ay hindi nalulugod. No? At ang Holy Spirit nagigrid. Kasi meron tayong time sa mga bagay ng mundo, may time tayo sa mga bagay na hindi related sa ating pananampalataya, pero nawalan tayo ng time sa ating pinakamalagang, pinakamamahal natin ng ating Panginoon. No? Always put God first para hindi tayo malulon sa tinatawag na idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So ano pa ang gawa ng flesh or evil works na tinatawag sa Bible? Witchcraft, no? Sabi sa verse 20, hostilities or hatred, contentions, pagkamuhi, pagkagalit, pakikipag-away, jealousies, no? Outbursts of wrath, yung mabilis kang magalit, silakbo ng galit mo, madali kang makipag-away, selfish ambition, ulitin ko, selfish ambition. Hindi po masama magkaroon ng ambition sa sarili, pero yung ambition na iba na ang motibo mo at maraming iba na tatamaan o maiepektuhan, mapapasama sila, basta sa isip mo, mapabuti ka lang, hindi bali mapasama yung iba. No? Dahil sa iyong selfish ambition, yun po ay nagiging karumihan sa ating puso at delikado yun. Yun ay evil works, selfish ambition, dissensions, heresies, mga hidwang pananampalataya, factions, away-away, envy, pagiging mainggitin at mapanibughuin, drunkenness, paglalasing, kasama na dito yung mga tama ng drugs, lahat ng bagay na kahit alak, or downers, or uppers, drugs, or wine, nakalalasing, hindi gusto na malulun tayo dyan. Those are evil works or works of the flesh. Ano pa? Carousing or revelries, yung walang talos na pagsasaya. Hindi naman masamang mag-celebrate o magsaya, mag-party-party. Basta ang masama yung worldly parties, yung mga worldly satanic parties. Hindi rin masamang manood ng concert, pero huwag kayo pupunta doon sa mga satanic concert, mga worldly concerts. Okay. The things like this, of which I forewarned you, ang mga bagay na ito, na matagal ko na kayong binalaan at pa-second time na nga ito. Sabi ni Paul sa Galatia. Tandaan nyo, ang church sa Galatia ay tunay na church ng born again sa Galatia. Winarningan ni Paul na umiwas sa paggawa ng mga gawa ng laman because those are evil works. At ayaw ng Diyos na anihin natin ang effect, sumpa, curse, or balik na hindi maganda sa atin sa pamagitan ng pamumuhay sa laman. Sabi ni Paul, winarningan ko nito, second time na nga to, just as I have forewarned you, gaya ng winarning ko sa inyo, ibig sabihin pa second time nito, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Naku po, ito mabigat. Na lahat daw naman gumagawa ng mga gawain ito, kaya winawarningan ko kayo, delikado. Lahat ng gumagawa ng mga gawain ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Meaning, kahit ikaw ay born again, member ng church sa Galatia, totoong Kristiyano,
Pero kapag ikaw sa buong buhay mo, ikaw ay pinamuhay mo ang kakarnalan, ang mga evil works na ito na binanggit natin, nako, you might lose your salvation. Hindi totoo yung once saved, always saved. Ano? Sorry mga kaibigang Baptist. Ano? Hindi totoo yan. Kasi ilang beses nag-warning nga si Paul sa Galatia, sa Corinth, ganun din. No? Hindi bali sana kung unbelievers yung sinulatan niya dito. Hindi po unbelievers, mga Kristiyano. Na winawarningan ko kayo pa second time na ang mga taong gumagawa ng mga bagay nito, namumuhay sa mga bagay nito, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos and you will go to hell. So, ayan po ang kailangan. Kaya, wag natin pabayaan ang ating panampalataya, paglingkod sa Panginoon. Sabi nga ni po, work out your own salvation. No? Verse po yan sa Bible, hindi ako nagsabi. Meaning, ingatan natin yung salvation na inirigalo, binigay sa atin ng Panginoon. Very precious yan. Hindi yan babawiin ng Diyos sa atin, yung kaligtasan. Pero, kung ikaw naman ang nag-aalis ng kaligtasan sa buhay mo sa pamagitan ng pamumuhay, ng buhay sa libutan, pamumuhay sa laman, hindi ang Diyos ang nag-alis ng salvation sa iyo, sarili mo, umalis sa salvation. Yan ang sinasabi lagi, yung pang-suporta sa OSAS na talata. Na sabi ni Jesus, ang aking mga tupa, walang makapag-aalis sa inyo na aking mga tupa sa aking kamay. Wala. Ayun daw ibig sabihin nung once saved, always saved. Hindi na mawawala yung kaligtasan. May sino may sabi sa'yo? At sino may sabing hindi ka pwedeng makaalis sa kamay? Walang mag-aalis sa iyo sa kamay ng Diyos. Ang Diyos hindi ka aalisin. Kung mawala ka sa kamay ng Diyos, hindi ang Diyos ang nag-alis. Ikaw ang umalis. Ang sarili mo, natural, hindi mo aalisin ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Whether you are good or bad, gusto mo, nasa kamay ng Diyos, alam mo, may salvation sa kamay ng Diyos. At pangatlo, hindi naman kayang alisin ni Satanas tayo sa kamay ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Jesus, John chapter 10, walang makapag-aalis sa inyo sa aking kamay. Walang makapag-aalis sa inyo sa kamay ng Ama. Dalawang kamay pa nakahawak sa atin. Isa kay Jesus, isa sa Ama. No? Walang makapag-aalis. Hindi aalisin ng Diyos. Hindi mo rin aalisin ang sarili mo. No? Dahil gusto mo sa kamay ng Diyos. Hindi ka rin pwedeng alisin ni Satanas. Mapapaso siya. Hindi niya kaya. Sino mag-aalis sa'yo sa kamay ng Diyos? Sarili mo. Ikaw mismo, dahil you are a free moral agent, malaya tayong gumawa ng good or evil, hindi tayo pakikialaman ng Diyos. Nire-respeto ng Diyos yung free will natin, freedom to choose what we want to choose. So, yun ang delikado, no? Kaya, ingatan natin ating sarili. No? Mag-ingat tayo. Sapagkat baka mali ang mapili natin. Kailangan pray every day, no? Lagi natin kausapin ang Panginoon at mag-rely tayo. Let's trust God. Mag-rely tayo sa kanyang lead, sa kanyang guidance. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang pupunta dyan, huwag kang pupunta. Huwag mong gagawin ito, huwag mong gagawin. Pag sinabi ng Holy Spirit, just obey the Holy Spirit. Okay? So, yun po yung evil works, no? Yung mga binasa natin sa Galatians chapter 19 hanggang 21. Works of the flesh, kung tawagin. Those are evil works. Now, punta na tayo dito sa dead works. What are dead works? Ano-ano itong mga patay na gawa na sinasabi sa Bible? No? Basahin din natin ang Hebrews chapter 9, verse 14. Kanina binasa natin yung repentance from dead work. Dapat daw alam natin yung pagsisisi sa mga patay na gawa. Ano nga yung pagsisisihan? Ano yung mga patay na gawa? Madali malaman yung evil works. No? Yung carnality, yung works of the flesh, binasa natin. Madali maalaman yan. Visible na visible.
Well-informed tayo dyan. Ano? At may warning nga. Pero yung dead works, hindi natin alam. Ano nga ba yun? Madalas ang Kristiyano, dead works na pala yung ginagawa niya, hindi pa niya alam. At ito, malalaman natin sa gabi ito, marami tayong ginagawa, puro dead works pala. At naiayos natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Now, basahin naman natin Hebrews chapter 9, verse 14. No? Hebrews 9, verse 14. Ito po ang sabi. How much more, no? Verse 13 muna para mabasa natin ang context. For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer, sprinkling those who have been defiled, sanctify for the cleansing of the flesh, how much more will the blood of Christ, kung yun daw mga dugo ng hayop, ginagamit na pangtakip sa kasalanan natin, ano? At least tatakpan, pero hindi nag-aalis. Natatakpan lang yung kasalanan natin. Samantala, how much more, kasi mahalaga yon. Pag natakpan ang ating kasalanan, yun yung tinatawag na atonement to cover, no? To cover, no? Takpan. Pero ang dugo ni Jesus hindi nagtatakip. Kung ang dugo ng hayop nagtatakip, ang dugo ni Jesus hindi nagtatakip. Ano? Ang dugo ni Jesus naglilinis. Kung baga sa bowl sa CR, hindi mo magamit yung bowl kasi merong dumi. So, ginawa nung janitor, no? Walang tubig, pero merong planggana na pinaglabhan, ibinuhos na lang yung sabon. Kaso kulang na yung sabon. So, at least natakpan yung dumi sa bowl ng CR. Pero hindi yun na-flush. Nandoon pa rin. Pag nawala yung bula ng sabon, aapir na naman yung mahiwagang bagay sa bowl. No? Okay. So, ano para maalis? I-flush. No? So, ganun din ang kasalanan natin. Ang kasalanan ng Israel o ng mga Jews, pasamantalang natatakpan ng dugo ng hayop, para sa gayon, ang Diyos ay maka-fellowship sa kanila, sapagkat gusto ng Panginoon na siya'y makipanahan sa kalagitnaan ng 12 tribes nung panahon na yon. Pero ngayon, hindi na dugo ng hayop ang i-apply sa atin, kundi mas makapangyarihan pa, mas sigit pa. It's the blood of Jesus. No? Na hindi nagtatakip, kundi naglilinis. Kaya nalinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay na-born again. Now, ituloy natin yung basa. How much more, verse 14, will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu walang hanggan ay kanyang in-offer, sinacrifice ang kanyang sarili na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Cleanse, ang pinag-usapan dito yung ginawa ni Jesus and the blood of Christ. How much more will the blood of Christ? Ituloy natin ang basa. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Kung may purpose yung dugo ng mga hayop to cover the sins of the Jews or Israel, ang purpose ng dugo ni Jesus is to pay the price of our sins, no? To cleanse us from sins, no? Pag tayo ay nagkasala na dupilas, pwede tayo mag-repent and the blood of Jesus will cleanse us, sabi sa Bible. How much more daw ang dugo ni Jesus that has power to cleanse your conscience from dead works, to serve the living God. So kita nyo, may kapangyarihan ang dugo ni Jesus para linisin daw tayo sa mga patay na gawa. O balik tayo sa topic natin, patay na gawa. Now, what are these dead works? Number 1, okay, dead works. Ang isang example ng dead works ay yung works done without any joy.
Works done without joy. Sabi sa Bible the joy of the Lord is our strength. Pag gumagawa ka ng gawain, kahit yan pa ay sa ministry, kahit yan pa ay ginagawa mo sa pangalan ng Panginoong Hesus, pero nagtatrabaho ka, gumagawa ka, ginaganap mo yan, na malungkot ka naman. Hindi ka excited. Parang, sige, makasunod na nga. No? Kasi ito ang requirement, sundin ko na lang. Pero wala ka namang joy. No? Alam nyo ba, kapag ang trabaho na sa secular job, pag ang trabaho mo ay gusto mo, mag-enjoy ka, gaganda ang buhay mo, gaganda ang katawan mo, gaganda ang kalusugan mo, kakaroon ka ng mahabang buhay, hindi ka ma-stress. Pag gusto mo yung trabaho mo. Pero kapag ayaw mo na yung trabaho mo, darating ang panahon, sisikmurain ka, magkakaroon ka ng hyperacidity, magkaka-ulcer ka, magkaka-stress ka, malulugas sa buhok, mangangayayat ka, walang ganang kumain hanggang sa magkasakit. Pag hindi mo na gusto yung trabaho mo, ang dali mong mapagod. Pero pag gusto mo yung trabaho mo, nag-enjoy ka, hindi ka mapapagod. Okay? Yeah. Kaya, isa sa mga dead works, yung ginagawa mo, yung para sa Diyos, pero bilang responsibility na lang. Wala kang joy. Sige na nga, ito ka sa akin assignment sa church. Okay, sige na nga. Anyways, siguro, alang-alang na lang sa pastor namin o sa mga ano. Naku, wala po yung reward sa Panginoon. Walang pogi points yan. Bakit? Walang joy. Walang joy, hindi ka interesado, so walang katuturan. And that works will become dead works. Magiging dead works yun. Kasi ginagawa mo lang, napipilitan ka. That is dead works. Ano pa ang dead works? Itong dead works, ito yung by compulsion, ginagawa mo by compulsion or out of necessity. Merong ibang agenda, may iba kang motibo, meron kang ginagampanan mo yung papel mo kasi meron kang tinatarget, pero ayaw mo yon. Masuka-suka ka doon sa ginagampanan mong papel o ginagawa mo, ayaw mo, pero wala kang magagawa, kailangan gawin mo yun. No? At kung yung mga ginagawa mong yun ay para sa Panginoon at wala kang excitement, wala kang joy, that is dead work. Okay? Ano pa? Another dead works ay yung sa giving sa church. Nagtatites tayo, nagla-love gift, nag-o-offering, minsan sacrificial giving. Pero okay yan. Okay yan. At sabi nga sa Bible, under the New Testament, magbigay ka ayos sa ipinapasya ng iyong puso. Sabi ng mga kuripot, yung mga hindi naniniwala sa tithing, hindi naman kailangan mag-tithe kasi walang command doon sa New Testament na mag-tithe tayo. Kita mo sabi, ayos sa kapasyahan ng iyong puso. So, ginagawa nila yun. Kaya, sa tithing kasi 10%. Kaya ginagawa nila, may nakausap akong ganyan nakipagtalo sa akin sa debate forum. Sabi ko, Brad, ito, ginagawa namin mag-tithes, hindi dahil part of the law. We are not giving our tithes under the Aaronic priesthood. Meaning, hindi under the law of Moses. Ba't kayo nagbibigay ng tithes? Nagbibigay kami ng tithes because we love the Lord Jesus Christ. And we are giving our tithes not under the law of Moses, not under the ang tag dito, not under the Aaronic priesthood, hindi ay sa ilalim ng priesthood ni Aaron, under the law, kundi under the priesthood of Melchizedek. Under the priesthood of Melchizedek. Ano yung pagbibigay? Under the priesthood of Melchizedek. Di ba sa Genesis, nagpanagpo si Abraham at si Melchizedek?
At si Abraham ay galing sa victory sa gera, sa battle, at nakumpiska niya ay mga mga ang tawag dito, mga bagay, mga spoils from war, no? Mga gamit, mga gold, shield, sword, mga bagay na mahalaga, nakuha nila. Ganyan sa gera. Pag natalo mo ang isang camp o isang tribe, lahat ng ari-arian nila, pwede mo tangayin, patikan lang mga sword, shield, gold, treasure, lahat. Kaya lagi may panalo sa gera, panalo na sa labanan, panalo pa sa material things. Ano? At then, binibigay sa mga sundalo, sa mga pamilya. Okay, binabahagi. Nagpangita sila ni si Abraham at saka si Melchizedek, no? Nung makita siya ni Melchizedek, binigyan siya ni Melchizedek ng tinapay at saka ng drinks. Tinapay at drinks. No? Sounds familiar. No? Sa Bible, sino po yung mahilig magbigay ng tinapay at saka drinks? Sino? Sino yung nagpakain sa 5,000 ng 5 tinapay at 2 isda? Napakain yung 5,000? Si Jesus. Sino yung sa Last Supper ay inalok niya sa communion table ang kanyang 12 apostles at sinabi, "This bread is my body, this wine, this juice is my blood." Si Jesus. Balik tayo kay Melchizedek. Sino si Melchizedek? Naku, napaka-misteryosong tao yan. He was the king of Salem, and Salem means, or Salem sa Tagalog means peace. Hebrew word ng peace. Salem, from the word shalom. No? Itong si Melchizedek ay king of Salem, or king of peace. Sino si Jesus? The Prince of Peace. Anong ginawa ni Melchizedek? Inalok niya, binigyan ng tinapay at saro si Abraham. Si Jesus, bago siya ipako sa krus, anong binigay niya sa kanyang mga disciples? Tinapay at saro. Now, sino si Melchizedek? Debatable po yan. Pagdating natin sa langit, saka natin malaman. Kanya-kanyang pilian na ngayon habang nasa lupa. Yung ibang theologians naniniwala, replica or tipo ni Jesus. No? Ako naniniwala, possible, who knows, baka si Jesus yun. No? Possible, pwede si Jesus yun. No? Kasi si Jesus mismo, sinabi niya sa mga Jews na umuusig sa kanya, nangalingal siyang batuhin, anong mabubuting gawa ay binabato ko sa inyo? Sabi ng mga Jews, binabato ka namin di dahil sa mabuting gawa, binabato ka namin dahil ikaw, bagamat tao, nagpapanggap kang Diyos. So, gets nila na si Jesus, inaamin niyang Diyos siya. No? Kaya lang puro padaplis, hindi niya pwedeng aminin na, "Oy, ako ang Diyos, I am Yahweh." Hindi pwede. Doon pa lang patay na siya. Paano pa mapufulfill yung mission niya, ma-accomplish yung mission niya sa cross, to die on the cross, kung mamamatay siya sa pagbabato ng mga Jews dahil kinlaim niya na si God. Kaya sikreto pa rin yung, huwag niyo sasabihin, yung mga himalang ginawa ko. Huwag niyo sasabihin. Okay. Kailangan ma-accomplish, matapos yung mission niya sa cross. Kaya nung siya ay may glorified body na, nireveal niya ang sarili niya. Mismo sa bibig niya, sinabi niya, siya ang Diyos. Saan? Sa Book of Revelation, chapter 22, verse 13, at pababa. Sinabi ni Jesus na, "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last." Sino lang nakakapagsabi niya? Si Yahweh, ang Panginoon. Revelation chapter 1, verse 8. "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the first and the last," said the Almighty. Said the Almighty God. Yun ang Ama. Pwede nang sabihin yun, ako ang pasimula, ako ang wakas. Yun ang makakagawa lang nun, ang Diyos. Ako yun noon, nag-exist na, at hanggang katapusan, mag-exist pa rin ako. I am the Alpha and the Omega. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-claim ng title na I am the Alpha and the Omega.
Hindi yan pwedeng i-claim ni Kibuloy. Kung na-claim niya yung I am the way, the truth, and the life, si Jesus lang, pero kinlaim niya. No. Inaalis niya kay Jesus yung title Jesus, anyaangkin niya. Hindi pwede yun. Yan, siya tuloy ang nawala. Okay, ngayon, ang Alpha and Omega, ang Diyos lang, hindi pwede sabihin niya ng mga anghel, ng mga tao. Kasi meaning Alpha and Omega, ako yung the self-existent one, yung walang pinagmulan, walang nag-create sa akin, simul nag-exist ako. Ako yung kauna-unan, ako yung pasimula ng lahat ng creation. Ako rin ang magiging wakas. Alpha and Omega. First letter sa Greek alphabet, Alpha. Sa last letter ng Greek alphabet, Omega. I am the Alpha and Omega. Kinlaim niya ni Jesus. Meaning, Jesus is God. Ni-reveal niya at sabi ni Jesus, I, Jesus. Okay. So, sa pagbibigay, sa giving, nabanggit yung giving or tithing under the priesthood of Melchizedek, si Abraham ang father of our faith. The father of our faith was Abraham. At yung kung anong ginawa ng ating ama sa pananampalataya, dapat din natin gawin. Kung siya ay nag-tithes kay Melchizedek, I believe that was Jesus, tayo yung nagta-tithes para kay Jesus bilang ekspresyon ng ating pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Not because we are under the law. We're giving not under the Aaronic priesthood, but under the Melchizedek priesthood. Okay? At we're giving our love gift, our offering, mula sa puso natin. Sabay, mas mahirap yun. Pag binagda tayo puso, sabi ng iba, yung mga kuripot, sabi nila, sabi sa Bible, magbigay ayos sa pinapasya ng puso. Sabi ko doon sa kadebate ko, Brad, honestly, ikaw ba nagbibigay ng tithes? Hindi. Eto, lantaran tayo. Ako nagbibigay ng tithes. Yung 10% sa amin, minimum lang yun. Pag binless kami, lalampas pa doon. Ikaw, tatanungin ko, nakakapagbigay ka ba ng support, financial support sa church, no? Bilang kabahagi ka ng church, no? Nagbibigay ka ba ng financial offering or support, kung tawag niyo doon, kung ayaw niyong tawagin tithes? Oo naman, sabi niya. Honestly, ako, magkano binibigay mo? Hindi niya masagot. Hanggang sa piniga ko siya. Sumagot, sabi niya, alam mo, Brad, kasi ganito, nagsweldo ako. So, dahil ako may pamilya, may mga anak, may asawa, may mga anak, ang gagawin ko, lahat ng expenses, uunahin ko, no? Ganito, mamimili kami grocery, at ganito, bawal naman ako, ganito, ganyan. Then, pinanghuhuli namin, kung ano yung matira, yun lang ibibigay namin sa Panginoon. Naku, kita mo na ako. Kaya ikaw ay kontra sa tithing, ayaw mong mababawasan ang pera mo. Okay, ngayon, huwag na tayo magpakahaba dyan. So, ngayon, speaking of tithing, love gift, or love offering, or sacrificial giving, pag ikaw ay nagbibigay, usong-uso ito ngayon, pinangangaral ng ibang mga pastor, magbigay kayo, at kapag kayo nagbigay, nagtanim kayo, kayo aani. 100-fold return. Sigurado yun. Pangako lang Panginoon, ipinangako pa ang Panginoon. Kung ano yung tinanim nyo, babalik sa inyo. O kaya, dalian nyo, magbigay na kayo. Yung pinakamalaki, ibigay nyo. At malaki rin ang inyong tatanggapin. Manipulation yun. And that is the spirit of witchcraft. Witchcraft is controlling spirit, manipulating people. May spirit of manipulation, spirito ng control. No? So that is witchcraft. No? Kaya pag sinasabi na magbigay ka para ikaw ay yumaman, para ikaw tumanggap, wrong motive. At kapag ikaw nagbigay at yan ang purpose, wrong motive ang puso mo. Kahit gano'ng kalaki binigay mo, that is considered dead work. Wala kang reward sa Panginoon. Kaya tinuturo po natin sa church, magbigay kayo, hindi para kayo ay balikan ng binigay nyo, para kayo itumubo,
o pagpalain ng Diyos. No, hindi yan ang purpose ng giving. Ang purpose ng giving, we're giving our love gift, our tithes offering to God in the name of Jesus because we love our Lord. Ito'y ating pagganti lang ng ating pag-ibig sa Kanya dahil inibig na tayo ng walang hanggan na siya ang namatay para sa ating kalalagayan. Dahil tayo ay, we are doomed to hell, pero sinalo tayo ng Panginoon. Kumbaga sa isinanla na singsing ay rematado na, pero nagawa ng paraan, tinubos tayo ng Panginoon. Si Jesus ang gumawa niya. Kaya lahat ng binibigay natin sa Kanya as our offering of love. At kapag love ang pinag-usapan, puso ang pag-uusapan dyan. Kaya sabi ko doon sa kadebate ko, alam mo ba yung sinasabi sa New Testament na magbigay tayo ayon sa pinasya ng puso? Ang ibig sabihin na magbigay ka kung gaano kalaki ang sinasabi ng puso mo na pagmamahal mo sa Diyos. Mabigat yun. Kasi pag sinabi mo, I love the Lord 100%, 100% ibigay mo. Pag sinabi mo, I love the Lord 80%, 80% ibigay mo. Kita nyo. Mas mabigat ang New Testament. Pero ang Diyos, maunawain ng Panginoon, at tinahayag tayo kung ano lang gusto natin, yung galing sa pag-ibig natin, ibigay natin. Na walang ibang wrong motive. Kasi pag pumasok ang wrong motive, nagbigay ako, para umani ako ng higit pa. That is wrong motive. Wrong motive of giving, and that is considered dead works. Okay? Ano pa ang dead works? No? Talaga naman pag nagbigay ka, aani ka eh. Pero wag nating ipapangaral yun na may kapalit. Ano? Huwag tayo mag-expect na may kapalit. Kaya tayo nagbibigay sa Panginoon out of our love. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi para tayo i-bless. Alisin nyo sa isip nyo yung ikay nagbibigay para ikay i-bless. Alisin nyo sa isip nyo o sa puso nyo. At makita nyo, pag tama ang motive ng heart nyo, lalo kayo ipaprosper ang Panginoon. Okay? Ano pang dead works? Works without zeal. Yung mga ginagawa mo na walang apoy, walang ningas, walang excitement. You know, sa Revelation chapter 3 verse 16, na-rebuke ni Jesus yung isang church of Laodicea. Church of Laodicea. Ang church sa Laodicea, sabi ng Panginoon, you are neither hot nor cold. Ano yung hot nor cold? Hindi ka main, hindi ka malamig, malahininga. I will spew you out of my mouth. I will vomit you, isusuka kita. Meaning, I will reject you. Nire-reject ng Diyos yung malahiningang Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mong magpakainit, magpakainit ka na. Kung gusto mong magpakalamig, go ahead, magpakalamig ka na. At sa katapusan po sa Book of Revelation, bago isara ang Book of Revelation, binanggit ni Jesus doon, ang masama, magpakasama na. Ang matuwid, magpakatuwid na. Bakit? Ayaw ng Diyos na nasa gitna tayo. Lahat na nasa gitna, nire-reject ng Panginoon. Halimbawa, ako mga tatayo ako. At pumagitna ako. Kingdom of the devil, ang kingdom of the devil, kingdom of this world, then kingdom of God. Ang left leg ko, left foot ko, nasa kingdom of the devil, right leg ko, nasa kingdom of God. Aba, hindi pwede yun. Natutuwa ako, nakikipaglaro ako sa kasalanan sa libutan. At the same time, pag Sunday, I'm holy, righteous, umaattend ng church, Bible study, nagpe-pray. Ay, hindi pwede yun. Kung sa diablo ka, sa diablo ka. Sa Diyos ka, sa Diyos ka. Yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Nasa Book of Revelation yan. At maging sa Old Testament, sinabi yan ng Panginoon na huwag paghahaluin ang magkaibang tela. Ang woolen at saka linen, huwag paghahaluin. Ibig sabihin, may tinutunto ang Panginoon dyan eh. No? Hindi lang yung, hindi naman yung combination ng damit na ano. Mayroong pinupunto ang Panginoon na ayaw niya ng mistiso, yung nasa gitna.
Yung half-half, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya puro. Gusto mo maging purong masama, go ahead. Sama ka kay Satanas. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Parang yung ginawa ni Adam and Eve. Hindi pinigilan ng Diyos. Gusto mo sa Panginoong Jesus, go ahead. Tatanggapin ka ng Panginoon. No? At, of course, makakasama ka niya forever. So, meron tayong freedom to choose. So ngayon, yung mga nasa gitna ayaw ng Panginoon, lahat na nasa gitna ayaw ng Panginoon. Alam niyo yung ano ba yun? I think donkey, no? Donkey yata, asno. Na siya ay na-produce siya, naging ganun siya. I think donkey yata yun. Nakalimutan ko na, ano. Kung asno yun o donkey. Kasi, ano siya hybrid ng kabayo tsaka donkey. Asno yata yun. Tsaka yun daw tangang hayop. Ano? Bobo na hayop. Kasi nga abnormal. Bakit? Kasi ang kabayo para sa kabayo. Ang hindi ko nakalimutan kung asno yun o donkey. Para sa kanyang lahi lang. Pinag-combine. Kaya abnormal at hindi nanganganak. Okay, lahat ng combination ng magkaibang bagay ayaw ng Panginoon. Kahit yung sa pag-grap, apple at saka orange, ginrap, ngayon, ginagawa yan. Pero panahon na sinabi ng Panginoon, huwag niyo i-grap ang magkaiba na sanga o puno. Ayaw ng Panginoon. Meron kasi pinupunto ang Panginoon. Parang sa panampalataya, ayaw ng Diyos na makikipag-compromise tayo. Sa salibutan, kay Satanas, sa kasalanan. Gusto ng Panginoon, puro na tayo ay sa Kanya, 100%. Okay? Kasi, pag hindi purong nasa Kanya, nirebuke ng Panginoon. Ang example, church sa Laodicea. You are neither hot nor cold. I'll spew you out of my mouth. Malahin niya. Ang gusto ng Panginoon, magpakainit ka, mainit. Kaya kapag gumawa ka ng gawain, ano man yung works na ginagawa mo sa ministry, for Jesus, o para sa lahat, o sa office, o kung saan man, magbigay ka ng glory sa Panginoon, kahit bang ginagawa mo sa opisina, trabaho, part ng trabaho, ang ginagawa mo yon, Lord, ginagawa ko ito, the best para sa office namin, para makita nila ang reflection mo sa aking buhay, at ikaw ang luwalhati nila. Pag ginagawa mo yon para kay Jesus, may punto yun. You're doing it for the Lord Jesus Christ, hindi para sa kumpanya lang. Okay? Ano mang gawin mo at nagwalis ka sa church for the Lord Jesus Christ o tumulong ka sa gawain doing good works for the sake of the name of Jesus, may point yun sa Panginoon. And that is good works. Pero kung ginagawa mo na napipilitan ka out of your responsibility or trabaho o diyan ka sumusweldo o diyan ka inilagay at napipilitan ka, hindi ka masaya, pero ginagawa mo, ano mang gawin mo, kahit ibigay mo the best, that is considered dead works. Bakit? Sapagkat ang good works na hinanap ng Panginoon, you may zeal, may apoy, yung masaya ka na ginagawa mo. No? Yun, mule. Thank you, Sister Carol. Mule. Nakita ko. So, horse and donkey, nag-asawa, ang na-produce, mule. The most stupid animal daw, mule, kasi abnormal nga. No? At yung mule, walang mule na nanganganak. Bakit? Kasi abnormal. And guess what? Pag ang Kristiyano hindi nanganganak, naku, baka Kristiyanong mule, wag na worship. Ang hinahanap ng Diyos na worship, yung whole-hearted worship. Meaning, kagaya sinabi ng Panginoon, love God, above all things, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit, with all your... Mahalin mo ang Diyos ng buong buo, wholehearted love for God. Ang hinahanap ng Panginoon, that is worship.
Kaya sa church, nagwo-worship tayo, tapos yung isip mo lumilipad-lipad, and that is considered dead worship, dead work. Halimbawa, nagwo-worship ka, tapos magaling ka tumugtog, no? Musisya ka, tapos nandun yung crush mo, at pinasisiklaban mo ng iyong galing, tumugtog, no? Para sa kanya, hindi mo wino-worship si Jesus, hindi mo wino-worship ang Lord, ang wino-worship mo at piniplease mo yung tao na gusto mong i-please during worship time, makita yung talento mo. Dahil nandun si crush. And that is considered dead works. So, kahit ang galing mong tumugtog, at kahit ikaw ay ginawa mo lahat, pero ginawa mo yung pagtugtog na iba ang nasa heart mo, iba ang motive mo, at ay sari example, you're just pleasing people, that is considered dead works. Huwag nating ipiplease ang tao, i-please natin ang Diyos. Pag ang Diyos ang please natin, magre-reflect yung pag-please natin, pagbibigay natin kaluguran sa Diyos, magre-reflect sa atin yon, makikita ng mga tao, at magkakaroon tayo ng favor sa mga tao. Please God, not man. No? Okay. Ano pa ang dead works? Works done without faith. No? Kung ginagawa mo ang isang bagay, pero nagdududa ka sa ginagawa mo, no? Or hindi ka masaya, o kaya wala kang pananampalataya, o kaya ginagawa mo yon, kahit yan ay gawain sa ministry o anuman gawain na patungkol sa calling mo, pero wala kang pananampalataya, no? Lack of faith, ginagawa mo yon na walang pananampalataya. Kundi ginagawa mo yon out of fear, not because of your faith. That is considered dead works. Works without faith is dead work. Work motivated by fear is dead works. Works motivated by doubt and unbelief is dead works. Okay? Anything, kaya sabi sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God kung walang pananampalataya. Therefore, those who will come to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him. Kaya, yun daw lumalapit sa Panginoon. Or, shall we say, yung nagtatrabaho sa Panginoon. O yung gumagawa ng mga gawa para sa Panginoon. Siguraduhin nyo, ginagawa niyo yun na merong pananampalataya, merong zeal, merong apoy, merong excitement, merong joy. Only then, magiging kalugod-lugod sa Panginoon. And God will please to all the works of our hands. Sa mga ginagawa natin, ito ay ialay natin sa Panginoon. Ano ma? Hindi para sa sarili natin, hindi para sa pastor, hindi para sa kanino man. Gawin natin yung ginagawa natin, o kung may ipinagagawa sa atin, yung nakakasakop sa atin, gawin natin ng may buong pag-ibig, buong kagalakan, buong pag-umapoy, buong excitement. Enjoy your works, enjoy your ministry, enjoy your assignment na tinuka sa iyo. At nandoon ang reward, nandoon ang pagtanggap ng Panginoon sa ginawa mo. Pero kung gumagawa ka just to please people, or may iba kang motive, or para ikaw ay mabigyan ng ganito, o ikay ma-promote, o ganito, ginagawa mo yun, that is considered dead works. Okay? Now, anything we do to impress other people, anything we do to impress other people, is dead works. Ano pa? Kahuli-hulihan, works without, quality. Yung works na walang quality, yung basta na lang. Halimbawa, kagaya ito. Alam nyo, pag
yung mga billboard natin sa church, no? Siyempre, ano yan 40 ko yan, fine arts graduate ako. So ako lahat nagdi-design noon. I see to it, every time na nagdi-design ako, I see to it na hinihingi ko ang guidance, leading ng Holy Spirit. Lord, anong gusto mong design? Anong gusto mong design, Panginoon? Help me. No? Lead me. Teach me. No? At sabihin mo sa akin. At kapag sinabi ng Panginoon, lahat ng buong effort ko, I'll do all my best na gawin kung ano yung pinakamaganda, kung ano yung the best. Kasi ito'y para sa Panginoon. Gusto ko may quality ang aking offer na bibigay, na ibabalik sa Panginoon, may quality. Listen mga kapatid, ang Diyos hindi interesado sa quantity. Maganda yung quantity. Marami kang nagawa. Pero number one, titingnan ng Diyos yung quality ng ginawa mo, not the quantity. Okay? Halimbawa, yung sa mga pastor naman, o sa mga evangelist, nang hikayat ako, dami kong nahikayat na kaluluwa. 1 million. At nagpunta ako sa Africa, 1 million. Naku, tuwan-tuwa ako. Tuwa rin yung mga kasama ko. Ang dami kong nahikayat, 1 million. In just 1 hour na preaching, tumanggap sila lahat sa Panginoon sa pamagitan ng paggamit sa akin ng Diyos. Ngayon, kaya pala ako nag-minister doon sa Africa at nag-preach. Kasi ako ay merong malaking ministry nagbayad sa akin, nag-offer ng malaking love gift at pinapunta ako doon. At kaya ako'y pumunta doon, ang nakita ko yung kalakihan ng dollars na ibibigay sa akin para mag-mission ako doon. Yun ang nakita ko, hindi yung mga nawawalang kaluluwa. Kahit pa 1 milyon yung nahikayot ko, pagdating sa reward, 0. 0. Bakit? Kasi ang motive ko iba. Mali ang motive ko. Nasa pera. Hindi nasa kaluluwa. Pero kung ginanap ko yung tungkuli ko, nag-preach ako, 1 million na hikayat ko, walang nangako sa akin, walang nag-offer ng kung ano man, basta ang motive ng heart ko ay to preach the gospel to those poor people. Kahit walang nagbayad sa akin, pagdating sa langit, ang laki ng reward ko sa Panginoon. Kasi yung quality na ginawa ko, nagkaroon ng quality yung works na ginawa ko. Kasi tama yung motive of the heart. See? Alam nyo yung hindi naman masama ang pera. Pero alam nyo, ang mga mangangaral niya, mga Kristiyano, mag-ingat. We're living in these last days at laging ino-open ni Satanas, pera. Ingat po kayo, mga pastor. Marami na, noon pa, marami na sidetrack dahil sa pera. Maraming nasilaw. No? Maraming, meron akong alam na mga pastor na nang-agaw ng church. Kasi malaki ang salary ng pastor sa church na yon. Napag-interesan niya. At ang nakita niya pera. Naku, delikado yan. Baka hindi lang dead works yan. Yan ay evil works. Okay. So, marami naman. Hanggang dito na lang. Naway marami po kayong nakuha, natutunan. So, alam na natin what are those good works. No? Works that will please God, works that will glorify God, works that will give glory to God in the name of Jesus. Those are good works. Ano naman yung mga evil works? Works of the flesh, carnality, no? Paggawa ng mga gawa na ginagawa na sa libutan, na nauuwi sa kasalanan. Those are evil works, evil works. Now, what are those dead works? Mga dead works, yung binaybay pinag-aralan natin. No, walang joy, napipilitan ka lang, meron kang ibang motive, may iba kang pinupuntirya, no?
Ginagawa mo yun para makapag-manipulate ka ng mga tao. That is witchcraft. Ginagawa mo yun to control people. That is, again, witchcraft. At yan ay dead works. Kahit marami na accomplish, pero nag-manipulate ka ng tao, nag-control ka ng tao, na iba ang motibo mo, meron kang hidden motive of your heart, that is considered dead works. At anumang ginawa mo na nagbibigay ng glory sa sarili mo, hindi kay Jesus, that is dead works. Ginagawa mo isang bagay, sige na nga, pwede na rin yan. Yung pwede na yon, walang quality, that is considered dead works. Pag sa Panginoon, hindi tayo papagkailan, the best is sa Panginoon. That is good works. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming po salamat sa pag-aaral po namin iyong salita. Nawa, maibahagi po namin ang video na ito para sa ibang mga kapatid at maging sa unbelievers at makita nila ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon at kung ano ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, amin pong ibinabalik sa iyo lahat ng kapurihan, kaluwalhati at kapangyarihan, tangi po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman, in Jesus' mighty name. God bless you all. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Amen. God bless.